Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, kumpirmadong napasakamay ng Medusa ang personal information ng libo-libong PhilHealth members. Sinisilip na ng National Privacy Commission ang mga posibleng paglabag, kaya na-hack at nanakaw ang mga datos ng mga empleyado, pati miyembro ng PhilHealth. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Good morning din sa'yo, Marisa. Sana mas maganda sana ang pagbati natin sa umpisa ng linggo, but unfortunately, ganito yung sitwasyon, no? Correct. Pero Attorney, hindi po biro kasi yung dami, no, ng datos na napasakamay ng mga hackers mula sa PhilHealth database. Gaano kalaking kaso po ang pwedeng ipataw sa mga hacker na gagawa nito, lalo na sa isang government website? Well, dalawang batas ang tinitingnan natin dito primarily, ang Data Privacy Act at ang Cybercrime Prevention Law natin. Of course, dapat managot ang mga hackers sa mga criminal minds, kumbaga na siyang nag-hack ng sistema at nagnakaw ng information na yan. Of course, ang mga hackers na yan ay may violation ng RA 10175 or ang Cybercrime Prevention Act, illegal access of a computer system, which is the definition of hacking. Pero meron pang ibang mga illicit computer-related acts tulad ng illegal interception, data interference, system interference at lahat-lahat na. At dahil ito nga ay PhilHealth na napakalaki at napakakritikal na infrastructure, mas mataas ang penalty for hacking the system sa ilalim ng Republic Act 1075, reclusion temporal, ang penalty for illegal access of a critical infrastructure. And of course, alam natin na critical, di ba? Sa lawak at sa dami ng mga miyembro, talagang critical infrastructure to. Reclusion temporal is 12 years and 1 day to 20 years at ang possible fine, minimum ng 500,000, pero hanggang posibleng milyon-milyong piso yung maaari maging involved dito kasi nga, ang sabi ng batas, dapat commensurate to the damage incurred. Sana hindi naman masyado. Meron din kaso sa ilalim ng Republic Act 10173, ang Data Privacy Act. Pinaparusahan din sa ilalim ng batas na to ang unauthorized access or intentional breach ng mga information system na may personal na information ng mga tao. At kung more than 100 people are affected, which is the case here, di ba? Large-scale breach at maximum penalties ang ipapataw at hindi lamang unauthorized access. Of course, nagkakaroon din ng posibleng paggamit ng informasyon na nakatago na ito. Of course, sa ilalim ng batas, yung kombinasyon ng mga violation na to, hindi lamang yung pag-hack, pero yung paggamit, mas mataas at maximum penalty. So yung unauthorized access or intentional breach, maaaring patawan ng 1 hanggang 3 taon na pagkakakulong, pagmultahin ng hindi bababa sa 500,000 pesos, ngunit hindi mas mataas sa 2 million pesos. At yung taong napatunayan na lumabag sa data confidentiality at security systems, kapag napatunayan din na pinoseso o ginamit ang information ng walang consent, of course ito ay bago ring penalty na hanggang 6 na taon na pagkakakulong at of course meron din siyang kaakibat na monetary penalty. Yes, okay. Attorney, ano naman po yung maaaring kaharapin kung sakali mapatunayan na may kapabayaan kaya nangyari itong hacking na to? Well, kailangan natin tingnan kung meron talagang kakulangan ang mga may hawak sa information na to sa PhilHealth. Bilang data controller ng information, maaari talagang may paglabag sa Data Privacy Act, Section 26, on accessing personal information due to negligence, di ba? Kung may kakulangan dahil hindi nga nag-provide ng necessary measures para protektahan ang impormasyon na ito, violation sa batas. Ang sabi nila, expired daw ang virus protection. So, keso meron daw problema sa Procurement Act, whatever, pero, di ba, baka may culpability dahil napakasimple sana nung problema, napakasimple ng solusyon ayon sa mga data expert. So, ayon sa Section 22 ng RA 10173, yung responsibilidad ng mga pinuno ng ahensya na mag-comply sa security requirements at siguraduhin ang seguridad ng information natin, dapat meron silang ginawa. So, tandaan po natin, hindi lamang name at birthday natin ang nandun, di ba? Exactly. Address, Lahat. email address natin. Personal Baka information. meron pang ID na nakasubmit dyan. Dahil pag alam na ang information na to, napaka-vulnerable na nating lahat. Mga bank account, credit card natin, baka alam nyo na. Pwedeng masilip. Baka Pwedeng masilip. makita. So, hindi tayo safe, nakakabahala. Sabi nga nila, do what you can. In the meantime,
di ba? Mag-change ng password, virus security, lahat ng yan. Lakasan natin yung ating mga password, di ba? Well, kung tayo sa individual natin, kailangan natin yan, mas lalo na sa mga critical infrastructure ng pamahalaan natin. Huwag na sanang maging virus pa nakakalat sa lipunan. Alright, maraming pong salamat, Attorney Gabby Concepcion, and happy Monday. Happy Monday.